Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At syempre, mga kaagapay sa umaga, narito na naman po tayo sa isang oras na talakayan. At syempre, napakaganda at alam namin na talagang ito ay inyong, wag niyong palalampasin ang umagang ito. At meron kaming panauhin, lalo na po sa ating mga lolo't lola na nakatutok sa aming programang Kaagapay sa Umaga, dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. And syempre, kasama ko man na ulit ang napakaganda at napakasipag na kagawad kang Barangay Balete, si Maring Dante Jata. Good morning, Mare! Yes, good morning, Mari. Good morning, Province of Sorsogon. Good morning, City of Sorsogon, Bacon East and West District. Live po kaming mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon and of course sa YouTube. So, sabi nga ni Maring Kake, antabayanan nyo po ang aming panauhing pangdangal. O, di ba? Yes, panauhing espesyal na panauhin. Yes, yun pong mga ating mga manunood po, lalo na ang mga senior citizens. Kung may mga katanungan po kayo, open po ang aming line para po masagot po ng aming panauhin ang inyong mga katanungan. Yes, usapang senior citizen po kami ngayon, mga kaagapay sa umaga. At syempre, din na po namin patatagalin. Welcome po natin and thank you so much dahil sa alam namin busy-busy ang taong ito, lalo na dyan sa West District. Ito, pakilala po natin, walang iba, si Ma'am Sonia Lariosa. Ma'am Sonia, pakilala mo kasi nakalimutan ko na kung ano na po talaga ang iyong posisyon ngayon. Ang alam ko lang, ito tumatakbong City Councilor ng West District o aspirant. Wow. Good morning, Tita Sonia, and welcome sa Kaagapay sa Umaga. Magandang umaga sa inyong dalawang nagagandahang mga dilag. Wow. Thank you so much. Kahit bumabagyo, magaganda pa rin. Ay, di pala, umuulan lang. Kasi parang akala mo Umuulan. bumabagyo na, no? Oo. Talagang climate change. Tita, wala tayong climate change. Ano na? Ang meron tayo ngayon is human change. Human change. No. Hindi kasi maganda. ako, Tita, I'm so sorry. It's But, okay. hindi po ako naniniwala ng climate change. Wala. Human Kanya-kanya change. ng Because Tita Son. ang tao ngayon, gabi na ang pagbabago, tapon doon, tapon dito. Correct. Putol dito ng mga kakahuyan, pagpara kang sa tuwian ng mga kabubuldan. So that is human change. And then ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos, ayan, na hindi dapat
ayan, binigay din sa atin kung ano ang nararapat. Oh, yeah. The law of cause and effect. Yes. Kanya-kanya tayo, Tita Sonia. The law So of sorry po, cause. hindi po ako nag-ano. That is only my personal Ay, opinion. it's okay. At naalala ko, si Tita Sonia, ito sa mga hindi nakakaalam, siguro mga 3 years ago, nakasama ko po siya sa isang program sa climate change. So, Yes. Ayan, Tita Sonia, good morning Ay, kung po. wala naman kasing human, walang nature, Oo. walang klima, walang pagbabago. Yes. Kaya everything is there rolled Yes. into one. Yes, So, but okay. definitely talagang ang Talaga. I agree with you. ang talagang Talagang dapat na pinakandalakan hindi niya. mahal na Diyos o hindi ang ating Diyos ang dapat tasisihin kung Ay, hindi walang tayo. isisisi. Ay, Wala. Kaya nga kasi ang binigay ng Panginoong Diyos ating binabago. Pangalagaan. Oo, ating binabago, so dapat pinapangalagaan yan. But Correct. then sabi nga dahil sa ating kapabayaan, ito ang nangyari ngayon. Exactly. Okay. Yun nga, may... Nakarating tayo there's a dyan. quote na... Di ko lang matandaan kung sino yung nagsabi, but then sabi, Earth doesn't need human, but human needs Earth. Yes, definitely. Di ba? So, sobrang excited natin. Hindi na natin pakilala ni Tita Sonia ang kanyang Yeah, okay. As of now, kasi previously before, ito lang, July last year, when I resigned from the National Commission of Senior Citizens, okay, as the PDO, Project Development Officer 2. Now, right after that, kasi sabi ko, relax muna ako. And meron ding alam mo na, demonito, convincing me na, ganun nga, to be an aspirant, etc. So, sabi ko, why not? Para makatulong sa mga elders, sa ating mga senior citizen. So, eventually yun. And then, eto na comes the Bicol Region Federation of Senior Citizen Association of the Philippines. Biglang, Ma'am Sonia, we need your help, blah, 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 etc. Yes. So, alam mo naman, puso ko, malapit talaga sa mga mga senior. seniors, sabi ko, sige po, tutulong ako, no problem. So right now, I am the liaison officer. Talagang Ang vocal- liaison. Kaya, layas dito, layas. And the vocal person of the senior citizen. Hindi lang Bicol Region, marami pa rin nagtatawag, kahit Mindanao, Yes. bibi. So, at any rate, yun po ang aking ngayong papel de hapon. So ayan maliwanag na maliwanag kung sino po at ano po ang mga naging function ng ating ginagalangang bisita sa ngayon. grabe. So Mare, kung mayroon tayong mga katanungan, the floor is yours. Yes. O, syempre, bago kita magbatog, Mare, anuin muna natin yung mga nakatutok sa ating programa. Ay, Opo, wow. oo. Thank you so much. Walang sawang pagtangkilik sa aming programang Kaagapay sa Umaga. And syempre, lalong-lalo na dyan sa Barangay Balete, Bacon District, halos nakatutok, lalo na yung mga BHW Uy, ang and sipag ng BNS. nyo, ha? Oo. Ang barangay head nyo doon. na And federation. syempre, Tita Son, Ma'am Sonia and Kagawad, sa gabos po na ng mga senior citizen, tutok po kayo. Ngayon, kung may mga katanungan po kayo, open po ang aming page, ang aming mga personal account sa mga gusto nyong itanong. Samantalahin po natin habang andito po ang ating special na panauhin. And syempre, sa lahat ng mga senior citizen dito sa buong Sorsogon, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Ma'am Sonia, my first question is, Kinakabahan Oh, ako. question agad ha. Pinaghandaan talaga namin to Tita Sonia. Kasi alam namin na may mga barangay Tita Sonia na Yes. ang daming problema. I agree. Regarding lalo na sa mga regulasyon as in kung paano magkaroon ng tawag doon ID and mga officer ng Baska. Baska. Okay. hindi the baska, ang importante dyan, Mare, is the payouts. Ayan, kasi sa totoo lang, hindi na tayo mag-ano, pero reality. Yes. No? So, my first question, Tita, is, when was FSCAP, Federation of Senior Citizens of the Philippines, Incorporated? Kailan po? When was it organized? Yes. Pakaganda ng tanong mo, no? Actually, the entity, the organization was organized November 18, 1986. This was registered in a juridical corporate entity with SEC, the Security and Exchange Commission, and
under the registry number, ano na ba? 186548. So, as of 1986, pumala out na siya. Okay, Oh. until now. Oo. Pero, yun nga, kasabihan, even in the government, that there is no perfect organization. There is Yes, an yes. ups and downs. Alam nyo na. So, yun po. Actually, 1986, when we started with the Aging Pinoy pa. Hindi pa siya hindi pa siya talagang yung Federation of Senior Citizen Aging, kasi we just hindi naman copycat, but then since Philippines is part of the World Health Organization, we adopted that concept of the International Aging, I forgot the next word. So yun. So doon na conceptualize yung federation. So 1986. Okay. Kaya nga natatawa na lang ako, Ma'am Kagawad, na etong ating OSCA, I will explain it later anong function ng OSCA. And some DSWD o MSWD, CSWD, I would say, Yes, thinking and talagang inaano nila sa mga baska na, hoy, under kayo ng OSCA. Kumbaga sa manok at itlog, sino ba nauna? Okay. Yeah. Titingnan mo, November 1986 na organize ang PESCAP. PESCA, oh. This is the National Federation of Senior Citizen Association of the Philippines. The Republic Act 9994, wherein ando doon ang OSCA, was I think that was, if I'm not Late of mistaken, 2000? 2010. Okay. 2010. 2000. And it was signed by no other than PGMA, President Gloria Macapagal Arroyo, hanggang sa nagkaroon na expansion, yun na. Kasi it was din by FBR, di ba nauna sa FBR, Yes, kay opo. PGMA, but then naging batas siya, time na ni GMA. GMA. Okay. So, kung aanuin mo, alin ba talaga nauna? And who organized and paano na organize ang BASCA? Definitely federation. Federation, syempre. Kasi federation is non-government organization. Kaya nga inorganize nila yung mga sarili nila sa barangay. 2010 kayo, 1986 to. Ano na una? Manok o itlog? Yes. Para for clarity, at ganun din ang hindi ma'am, kasi sabi nga, so paliwanag, nakukuha nila. Kasi yung iba, Hindi. hindi din, tsaka yung iba, assuming lang, pero hindi naman talaga nila alam kung ano ang batas. Kaya minsan nagiging butas, di ba? So yun po. Anything else? Ang nangyari pala, parang nakikinita ko before pa nagkaroon tayo ng Republic Act Yes. sa senior Yes, citizens, yes. ito muna ang nauna. Yes. So, oo. ngunyan ma'am, ano na po sa naging function kaini na FESCAP. FESCAP? Well, PESCAP, since they organized down to the grassroots, Yes, ma'am. andiyan pa rin sila in partnership with the DSWD. Yes, Okay. Partner. So, maliwanag po Collaboration. siya. Yes. Maliwanag. Oo. Ayan, Napakaliwanag. malinaw Malinaw po. So kayo napakagandang usapin ito, Tita Sonia, kasi ang dami talagang mga elderly na Yes. lalo na yung mga officer ng mga senior citizen na talagang ang dami pa talagang dapat matutunan, no? Kaya Yes. nandiyan nasa ibaba tayo pupunta, no? Sabi nga grassroots. Opo, na wala pa talagang kakaunti pa ang kaalaman. Huwag nating sabihin wala pang alam kasi hindi na sila makakapunta diyan, kulang alam. Kakaunti pa lang ang kaalaman na kailangan po talaga nilang malaman. And very thankful na nandito si Tita Sonia dahil may mga barangay po ngayon na medyo magulo, mag-aaway-away regarding Tita Sonia sa usad sa mga lolo't lola na dapat sila hindi ma-stress. Hindi, totoo yan, Oo. Mare. Kasi inaano nga natin ngayon kasi para maliwanag, malinaw. Kasi nga, ako mismo senior citizen na rin ako, Mare. Hindi ko alam to eh. So ngayon ko lang nalaman na nandito na ngayon si Ma'am Sonia. Di ba? So ngayon, ito pala, parang pinag-isa na ang FESCAP saka ang senior citizen. Parang media.
Okay? Yes, oo. Saan ba naka-anchor? I mean, Oo, you have to be association. anchored with a bigger correct. di ba? Entity. Ganon 'yon. So, ganon din to. Kaya always put it in mind that this is a people's organization. Organization. And entirely different from the government. We are partners because we help each other. Hindi naman kaya din ng government, hindi rin kaya ng NGO. Yes. The fund is here, the legwork is here, the network is here. Di ba? Kaya ganun ang nangyayari. Kaya lately, actually, it's so sad. I won't mention the name. I was there during the General Assembly ng Federation of Federation, Sorsogon po. City. Oo. Then all of the sudden, there was a pronouncement na ipapatigil ko ang eleksyon ng Federation. Kasi Yes, oo. supposedly, every January. January, oo. Yes, opo. But then, because of the renewed registration of the PESCAP, like I said, na magulo, and then ngayon lang naayos, I should say 2024. So, ang SEC did not allow the election, kaya nga merong resolution Yes, apo. na pinadala. Na instead, January, schedule right after the mid-election Election. of this year. Why? Kasi hindi pa hinog. November 11, 2024, na-approve ng SEC yung re-registration of the organization. So, based on the board of trustees, and then dahil din doon sa sabi ng na you cannot re-amend, you cannot have an election yet because ngayon nyo lang to and ngayon lang na-approve to. Okay. So you have to reschedule, and it was rescheduled na after midterm. So when that person mentioned or pronounced na ititigil ko ang election, saan ka nag-base? You are a government. Yun sana sa Employee. Ma'am Sonia, ang isa pang katanungan ko sana sa iyo na how come the FESCAP election was rescheduled. Oo. Kasi yun na nga. ang daming nagtatanong. So bali dire-diretso natin. Actually, during itong na-invite pa lang ako yung pagpasok, kasi nga because of the resolution that was passed, na in-explain ko na ganito, ganyan. Kaya, and may mga tumawag sa 888 na nagreklamo, ganito, ganyan. Actually, hindi lang naman Bicol Region. But then, napuntirya masyado ang aking bayan. Yes. So, yun. Na-explain ko na rin sa mga BASCA president na reschedule kasi may mga konting din sila, mga pagkukulang that they need to explain to their Sa bagay, mas maganda nga yan, ma'am, kasi at least maski pa paano magkaroon sila ng panahon. Exactly. Na malutas kung ano yung mga konting problema. Oo. Kasi isa pa nga dyan na tinignan ng SEC, the 3 terms ang officers. And collectively, inaano nila na before election, di ba, nagkakasabay halos January, tapos midterm election. So, yung iba na hindi alam na talagang hindi pwede na ang MSWD at OSCA ang magpapa-election. A big no. Okay. Pero ang nangyayari, yun na ang ginagawa. Okay. Kaya nga, nung makita sa taas, talagang ginagamit for the purpose of the election. Kaya, hindi kayo, di ba, may ganun tayo, pag NGO ka, hindi ka pwedeng makisawsaw. Hindi ka pwedeng makialam. Kasi may separate entity. Kaya lang yung sinasabi na, kung kailangan mo yung boses, yung pagpapaliwanag, natural, kailangan yun. Parang nangyayari nga na, ay bawal ang rally, mga gano'n na. Wala naman sa batas yan. Ito nakasabi sa batas. So may batas din na dapat sundin. May batas ang federasyon, may batas din ang OSCA. Kasi hindi sila nagkakasundo. Dahil nga, doon ko lang natuklasan nung ako pumasok sa NCSC, kasi curious din ako that time, ano ba to? Ano ba yan? Kahit senior na ako, pero may mga katanungan ako. So luckily,
na doon din ako, nakapasok ako sa NCSC, and para akong bumalik sa grade 1, nag-kinder, pinag-aralan ko lahat. Yeah. Kasi you really have to know everything. Once nakasalang ka na, at hindi mo alam, bakit ka nandiyan dyan? Oh, You're yes. representing the office of the president, bababla. Ay, ang tatanga naman pinapadala ng yung mga ganun. Kaya, Inaral mo talaga. inaral, oo. Sabi ko sa iyo, talagang kumbaga sa dinigest ko, para lang, word by word tapos ano ba talaga ang nito, anong kailangan gawin, ganyan. So, awa ng Diyos, yung mga naikutan ko na paliwanagan, naayos. Oo. Kaya, yun nga, sasabi na, nung magtanong na ako, it was that time si Secretary Tulfo pa, di ba? And so happened na kanyang ASIC is a good friend of mine then. So nagtanong ako, sige magtatanong tayo. So kumbaga sa backward checking sila, there was no orientation at all. And to think that DSWD, wala talaga silang sabihin natin na department for the senior citizen. Oh. Because of their programs. Makikita nyo, di ba? Ngayon, nagdagdag pa. So, the same thing with NCSC ngayon. Ang concern lang namin is to protect, bigyan ng magandang serbisyo ang senior citizen. Yes. And here comes the social pension na ililipat na rin sa NCSC. Now, eventually, nung kalalabi na maraming nagrereklamo, lalo na si Senator Aimee, nagsabi ng, hoy, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Oh, yes. Opo. So, in-author niya yon. And then, yun nga, kasi kanya, in-start 70. Ganun pala yun, Kailangan, kung baga ikaw ang author ng 72, 1995, ikaw naman nag-author ka naman ng 80. Wala. Kanya-kanyang Kanya-kanyang Yes, version, oo. di ba? So, na-approve yung kay Revilla. And it was only last year, March. Kaya, kung titingnan mo, nag-start na mag-ikot kami, magpa-prepare ng mga requirements ng is age 70. Okay. Okay. Now, supposedly, 24, di ba? Thinking all the while na it is approved, well, the point is approved nga. Wala namang pondo. Kahit sabihin pa namin na okay na, ipasa nyo na Wala requirements. pang Wala ka naman ibibigay. Para ka ng Oo, di ba? yes, opo. So, yun. Kailan lang baga na-approve? Di ba, President? Nandoon na sa GAA. And to think how many millions of senior citizen na tinatawag namin nagma-milestone. Milestone of 80, 85, 1995. Eto na ang mga na-encounter namin. Ay, paano yan? 81 na ako. Ay, paano yan? 82 na ako. Ay, you have to wait ng milestone mo, 85. 85. Ay, unfair naman yun. Sabi ko, paano naman po naging unfair yun? Kung ang, how many are we now? 112 million population? O, isabi na natin, wala na dyan yung mga bata, kabataan. Lagay na lang natin doon sa 100 million. If all Filipinos, 100 million, are paying honestly their taxes, then we have something to give you back. Di ba? Ayun pa. Simple mathematics lang. Tama. Oh. So, ganun po, naghahanap ng pondo ang government kung saan po. Katulad po nung nag-increase ang social pension from 500 Yes. To opo. 1,000. 1,000. Oo. Di ba, hindi naman kaagad na-implement? Why? Hinanapan pa yun ng pondo. Yes. Kung saan doon may excess, Yun, doon kukunin. oo. Okay. So, na-implement yung 1,000. Eto na, sumunod na. Paano naman yung 1,000 na kahit hindi ka daw ganito, ganyan, hindi mo naman kailangan na maging, indigent ka, everyone. Yes, approve in toto. But then the point is, the fund is not yet approved. Okay. Ayan nga, Ayan, napakalinaw, sa mga... Oo. Nangyayari nga kasi sa mga hindi mo naman maalis dito, Sonia, ang mga katanungan na yan no? Yes, exactly. Because magawa tayo ng gawa ng batas na hindi natin ini-explain kailan ba yan mag-effect.
Kung may pundo. Kasi, hindi, totoo yun, Mare. Oo, Kailan diba? ba yan mag-effect? Kasi, once na ginibo mo yan na batas, Dapat preparado. naaraman mo yan kan mga senior citizens, an expectation Expectation, nila meron na. is ngayon na. Oo. So, dapat ka ito, pag gibo mo kang batas, pag-approve Preparado ka yan, na meron kailan na. ba? Oo. Hindi Hindi natin maalis sa mga senior yan Exactly. Kasi minsan hindi naman natin hindi ko sinisingle out or hindi ko naman papangalanan yung isang nag-author noong universal na yon, pension. Minsan kasi yung House bill nagagamit din lalo pag Yes. may election. So, basta kayo, lahat kayo, magkakaroon kayo ng pension, blah, 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 hindi nyo na kailangan na. May 1,000 kayo. Eto na yung mga vloggers, naka-pick up lang, eto na. next year, meron na kayong Yung tigpo 1,000, umanda na kayo. si lola't lola kasama na. Ang dami namin kinasuhan ng mga vloggers niya. Ayun. Kasi, sinisira mo yung programa na talagang totoong programa ng gobyerno. Nagbibigay ka ng information na wala naman. Even that, Isa yun sa dahilan. Even that, social pension of 500 to 1,000, natawa ako dito sa, yung CSWD, lahat naman. Yes, oo, opo. tawagan na sa akin. Ma'am Sonia, totoo po ba i-release na yung 1,000? Ha? Kailan? 23 yun na. Ha? Sino may sabi? Ma'am, meron po umiikot dito. Kunin nyo ang pangalan, picturean nyo, high-tech na tayo, isend nyo sa akin. Yung baga kabilin-bilinan ko. Diba? Doon nagkakalituhan. Tita Nagkakalituhan. Soy. Oo. Yun na. Ang lola mo naman, explain to the And sana Tita Son, doon mismo sa opisina ng sila mag-explain. Oo, kasi Exactly the point. Yes. Ito kasi, sad to say, na na-observe ko, kung na-followng maayos yung RA 994 in appointing sa OSCA, and then at the same time, ang DSWD, kasi di ba merong ano ba yung, sir, pag after election, nakalimutan ko, no? Yung, merong ang mga government officials ng legislative LCAG. ikaw. Di ba? And then kasama yung NGO kasi ako parati ako kasama noon eh. Now, ang point doon para malaman sa orientation pa lang, since ang NGO is DILG naman talaga ang nagbibigay. And Implementing minsan agencies. may missing naman talaga na. Yun nga sinasabi, may lapses din. So, yun, hindi na nailalagay yung maigi. Ang nangyayari, wala. Kung ikaw na yung nai-appoint, na-violate mo yung RA 9994, pag tinanong mo, di mag-mayor ka din. Balik tayo doon, Tita Sonia, para at least malinaw sa mga kagapay natin sa umaga na nanonood. What is Republic 994. This is the expansion of at andito kasi yung Ano ang nakapalaman? yung ang mga nakalagay dito is yung benefits of the seniors na yung 20%, kakain ka, kaya ang tawag nga namin, maganda rin yung iba, student ID. Kasi pag kumain lahat ng senior, 10 kami, naglabasan kami ng mga Lahat. ID. Wala. Para bang ang establishment na lugi. Oo. We understand. Pero minsan naman, pakonsuelo lang namin yon. So, minsan, dalawa lang ha. Mahiya naman kayo kasi kung kayo ang mga negosyante, sa araw na to, sa inyo pa lang, lugi na ako. Diba? So, yun, consideration, diba? Restaurant, transportation, hotels, Cinema. and nakapalaob pa din doon, di ko lang nadala yung aking, Booklet. na kahit sa mga hardware, meron ka. Yes. Oo. Pero karamihan, wala. Ang masaklap naman, sabi nung isang senior, ma'am, kailangan ko 10 yero. Bibigyan lang ako 1, 2. Kasi yun lang daw ang pwede i-discount. The rest is So, hindi naman na maayos yung pagkakasabatas nun. Yun yung tatawag naming JAW. Ngayon naman, nandito na nakapalagay sa Republic Act 9994. Sandali, hanapin ko ha. Yung pinaka talaga specific niya. Na para,
Kasi dito din nakapaloob yung function Yes, ng, ang function ng ano ng OSCA. OSCA. Oo. Yes, Oo. opo. Kasi kahit credit card, binabawasan din yun ng 20%. Oo. And at the same time, kasi ang iba, kung hindi marunong ng computation, Opo. Pero parang yung binawas dito, dinagdag dito. para kala ko sa ano lang yung Dagdag nangyayari, bawas. dagdag Dagdag bawas, bawas. Kala oh. ko Kasi, meron din pala dito sa senior citizen. yung VAT, kailangan hindi aalisin mo yun. Aha. After saka ka ng 20%. Okay. Sayang lang, wala tayong screen na para ma-share ko. Nandoon yun eh. So, The yun- total amount, Yes. less 20% 10%. before VAT. Am I right? yes. Oo. Okay. Kaya, imbes na ba 1,200 ang babayaran mo, lumalabas na lang sometimes na 1,000 na lang o 1,050, mga ganyan. Malaking bagay din yun, di ba? Lalo ngayon, sobrang ang inflation sa atin. Oo. Oo. Ay, yung mga anak ko na lang, natatawa ako eh. Ma, student ID, labas mo na. Usapan pa yan, bago kumain. Ma, orderin ko pinakamahal, ha? Why? Samantala yan. Siyempre, Oo. hindi nila makakain yung kung sila lang na without may discount, di ba? So, malaking na rin. Ako ngayon, Tita Sonia, kinakaibigan ko senior citizen eh. Ako hindi ko muna inaano Kasi ang ako wala akong mga pribilehiyong mga card na mga ganyan. Ako, Oo. Tita Sonia, hindi ko muna inaano ang aking senior citizens. Oo, ang ito, privilege. bilib din ako dito. Kasi, Rich pa siya, kaya Oo. ayaw niya Hindi, i-abay. hindi mo pa sometimes na-enjoy. Hindi ka pa paniwalaan eh. So sabi ko, so be it. Then wala naman problema. Ay, lalo Kasi- naman ako. Oo. Kasi sabihin, 60 ka na ba? Ay, oo naman. Kung minsan talaga, lalo pag tinitingnan ngayon, yung looks, ano? Kaya hindi ko inaano muna yung ano. Kasi sabi ko, sige, enjoy niya muna natin yung kung magkano yung ano. Oo. Kasi, Minsan nga, mga tricycle dito eh. Ma'am, senior ka na ba? Kasi sabi ko, yung babayad ko eksakto na, last na yun sa senior. Sabi ko, oo, bakit? Ma'am, wala sa itsura. Huwag sa itsura. Next time, sabi ko, ang gagawin ko, ipapareduce ko yung birth certificate. Ilalagay ID ko. mo na. ID ko. Kasi yung parang pinagdududahan. Tama po kayo kasi Ma'am Sonia, yung iba tinitingnan sa looks, ano? Ang dami pag naglatag ka na, ay senior, magkano ang discount? Bakit senior ka na ba? Hindi sila lata sa itsura. Ganun yun. Pero Wala kung naman akong yun sasabihin ng ganyan, ay thank you, akin na yung ID ko. Diba? Diba? Oo. So, Sarap going na back ano. po doon sa katanungan nyo na Republic Act 9994, this shall be known kasi may implementing rules aside from the RR Republic Act. After that, gagawa ng implementing rules and regulation tungkol doon sa Republic Act. So, ang purpose niya talaga under Section 9 of Republic Act 9994, thereafter referred to as the Act, of course, and then the rules and regulation to be promulgated to prescribe the procedures and guidelines po na for the implementation in order to facilitate compliance. So, napakaliwanag na kailangan pag-implement mo in compliance with DRA. Oo. Kasi ang iba nag-i-implement pero salungat doon sa guidelines. yes. Tama ba? Tama. Oh. Kaya minsan doon nagkakaroon ng iringan, doon nagkakaroon kasi kung ang napagtanungan ay hindi naman syunga, ay yung nagsasalita ay syunga-syunga, na talagang pinaglalaban niya, na hindi, ganito ganyan. Pero pag binasahan mo na, doon lang tumatahimik. Hindi kasi, kaya, yun nga, na, di ba na ano tayo na, sa, ano yun, yung comprehension, doon tayo mahina, di ba? So, sad to say na sana naman wag ganon. Namnamin natin, kaya nga sabi ko, sana ma-translate namin in Tagalog. Oh, yes. Oo. Kaya ako pag nagkakaroon ako ng PowerPoint presentation, may translation ng Tagalog doon. Kasi hindi naman lahat, ng- lalo na yung mga remote Nasa remote area. Yes, Oo. Tita Sonia, tama po kayo. Baka mamaya question, what kind of animal is this? Marami tayong ano kasi kukulangin talaga. Yes. Yes. Sabi nga, hindi lang naman ngayon si Tita Sonia. Yes, step by Balik step. muna tayo doon sa Alin? kasi marami talaga akong Sure, go ahead.
Kasi ano po ang guidelines doon sa elections sa mga officers? Yun, napakaganda. No? Kasi ganito po yan. Ako bilang 60 years old, pero wala akong intention, Tita Sonia, na mag-officer. Okay. But, kung halimbawa ang mga senior citizens natin gusto kang i-elect, tapos mayroon ba doon sa guidelines na porque ako 60 years old pa lang, kasi 60 ko pa lang, hindi pa ako pwede? No. Hindi. Oh, that's it. Kasi, iyan nga ang Belong ka na sinasabi ko. doon. Iyan nga ang sinasabi ko, Tita Sonia, once na naging 60 years old ka na, naging senior You're all citizens ka na, entitled to the privilege and Oh, yeah. benefits and protection of the seniors. kasi, ang sabi ng iba, wala na akong ano pa ha, may ano, kaya mas maganda na nandito ka ngayon, no? Kasi may explain natin to, or sa mga senior presidents, no? Sa mga senior officers, sa mga senior citizens, eto na ngayon si Tita Sonia. So, ibig sabihin po kay ito, Tita Sonia, wala man kilimit na ngayon mag 2 years or 3 years ka muna bago ka maging official. maging official. Okay. Wala. Okay, malinaw. So, Ano po? malinaw po ha, malinaw po sa mga senior citizens. Wala po akong balak na mag-officers. Ang tinatanong ko lang is, kasi sa karamihan, yan po ang naririnig ko. Hindi pwedeng tumakbo ang mga baguhan. Oh, actually, ganito Anong yan. rule, Opo. anong, saan nakikita iyan na pwedeng Nasa basahin? CBL po yan. The CBL, Corporate yeah. Bylaws ng Federation. Correct. Actually, may nabasa ako na ang sabi, hindi ka pwede maging officer talaga kung wala ka pang 3 years membership. Which is, we agree to that. Pero naman, kung nakikita nyo na capable, Yes. why na? Diba? Let's set aside. Kasi napansin ko dito lang, kahit saan naman, once na nag-president, talagang ako may pinagalitan po. Once naging president ng isang organisasyon, they think forever and ever, kaya sinabihan ko nga, if you want to maintain your status as president, gumawa ka ng sarili mong organisasyon and forever and ever, you will be the president. May sarili Because ka na. this is an organization. Kaya nga ni Tita Sonia, yan nga ang tinatanong ko. Saan ba yan mababasa? Mayroon ba tayong nakalagay niyan sa IRR na may anong ganun na? Wala sa IRR ng 9994, wala sa IRR ng 11350. Yan po, since NGO, like I said, the People's Organization, and that is BASCA, kung may CBL, the Corporate Bylaws, ang inyong association na nandoon, specifically, na you cannot run once you reach muna ng 60, not until you are 3 years already member, active with the organization. Yes, you can run. So, Kung wala po yun doon, wala. Kasi alam ko naman, karamihan naman ng mga BASCA, wala namang Constitution and bylaws. Ganon? Kasi, O, yun diba na- natahimik tayo? Ay, hindi, At ako least kasi, ngayon, alam Mare, na natin, ha? nililinaw ko lang Tita Sonia, ha? Kasi sabi ko nga, again and again, wala po ako sa Barangay Balite, wala po akong balak na mag-officers. Wala. Ang inaano ko lang is, sa mga kalimitan kong naririnig is gayaan. Paano yung halimbawa, 60 years old pa lang, pero yan doon ang may kapasidad. Ay, oo, yun ang na sinabi. Patakbuhan, kahawakan. Asosasyon. Oo. Correct. So, ayun ang inaano ko nga for the sake ito ng mga pigaano ito ng mga nasa age na, old age na, no? Kasi ito ng mga nasa 60 pa lang, ito yung duman ang eager pa, ano pa talaga yan na maayos ang ng asosasyon, lalo na sa mga barangay. But yan pa ang magiging rason. Mag 3 years ka muna bago ka Maging official. maging official. Kaya nga sabi ko nga, ano ba talaga ang Republic Act? So, apera pala kayan Tita Sonia, igwa pa Constitution and bylaws. of the Federation. Federation. Oo. If that is written in the articles, Correct. and the CBL, wala yun sa kasi iba yung Articles of Incorporation. That is only the name of the officers and then your purpose or objective of creating or organizing your association. Okay.
Ang sinasabi ko ay nandoon yan sa corporate bylaws because those are the policy that you have to follow. Ay. So, sa imong palagay, tita, yaon po ba yan sa, igo ba kita kayan mo niyan sa ano to, igo ba kita mo niyan ti Constitution and Bylaws mo niyan na, digdi sa satuya na, ano ito, OSCA. No. Ang BASCA, BASCA. Remember, OSCA is under the Office of the Mayor, LGU. Yes. Ang BASCA and PESCAP is NGO. Okay. Okay? Yes. This I'm is sorry, a I'm sorry. private organization, not under the LGU. Pero bilang senior citizen na tita, may nabasa ka po ba niyan sa mga Constitution and Bylaws na kailangan mag 3 years ka muna? Yes, some. Pero doon sa sinasabi mo, di ko napapangalanan ha, wala ako doon na encounter kasi humingi ako ng bylaws nila. And then, kaya nga ang usapan namin sa national is uniformity na ng CBL. Uniformity and then kung ano yung feasible, applicable doon, ilalagay nila doon sa kanilang bylaws, but then with the approval of the national. Kasi ang nangyayari na abuse din. You get my point? Nagulat ako kasi may nagreklamo din na 3 years ang term nila. Parang mayor din. Kung 3 terms, di 9 years yon, di ba? Pero ilang taon ba talaga, Tita Son? Actually, talaga nung nasa ako, parating 1 year. So every year? Linaban na namin yun sa DILG kasi silang nag-a-approve ng Linaban namin, nasabi namin, kung ang mayor nga, 3 years, ang presidente, 6 years, hindi naman nagagampanan yung talagang kailangan gampanan, di ba? So, kung 1 year, Napaka-iksi. although, sinasabi na pwedeng i-re-elect, na until 3 years, di-re-elect lang na re-elect. Okay. Eh, bakit hindi na lang natin kompletohin yung 3 years? So, 3 years Na. term. Oo. Yun na yung binago doon. Ang nagulat lang ako, kasi, alimbawa, galing kang board ng BASCA. Okay? Ngayon, may General Assembly. Oo, for Municipal Federation. Ayan, may question din dyan, ha, na natawa din ako. Ang sabi dito, pag as General Assembly, puro lang president ng BASCA. Para ka pa nagtawag ng assembly, kung yung mga presidente lang ang present. So it has to be all officers of all wala akong pakialam dyan kung 2 beses kayo magpaano dahil malaki nga ang nyo, munisipyo nyo, ang barangay nyo. So, para klarado, ang point ko is ganito. Wala naman nakasaad sa corporate bylaws, wala nakalagay sa IRR ng doon sa Republic Act ng 9994 tsaka 11350 na lahat lang ng presidente ng BASCA ang pwede nyong pabotohin para magkaroon ng municipal Federation. federation officers. Wala po open, meaning to say vice president, secretary, or even hindi ka official, but Pwede. you are a senior citizen, you have served, you've been active with the senior citizen for the past 3 years, okay yun, kung yun talaga linagay nyo, but they can still be elected. Kasi wala yun Malinaw. doon, di ba? Ay nangyayari ganun eh. Ganun naman kahit naman sa di ba? Kaya nga sabi ko, presidente lang, yun lang ang pwedeng Ay, hindi pwede. Ito Sonia, tanong ko sa'yo. Kasi talaga tamat po tayo, lalo sa barangay level, na nagkakalituhan. Once na po ako, halimbawa ako, nag-birthday ako nung nakaraang buwan, 60 years old na ako. Siyempre, nandun yung excited tayo makakuha kaagad ng ID. Pero hindi ko babanggitin yung barangay. Sa sobrang excited, gusto niya na kumuha. Ayaw pumayag na isa, halimbawa ako kukuha na ako mismo ngayon, kailangan pagpunta ko doon, kompleto ng requirements ko, binigay
sa'yo, dala-dala ko na pag-uwi yung ID ko. May mga barangay na hindi pwede, dapat isahan, dapat maramihan, dapat kailangan hindi pwede kukuha ka ngayon dapat sabay-sabay kayo. O kung hindi hindi makumpleto yung nire-reach nila na dapat 20 na senior citizens saka sila mag-release ng ID. Paano 'yon? You can go directly to Oscar. Yes. Yeah, okay. Ayun, malinaw pa sa city, pwede pala. Kahit hindi ka pumunta ng barangay. Kasi, di ba, Tita Son, yung barangay, parang meron kang bibigay na membership ba? Tawag doon? Oh, may membership. Oo, so- Once you are part of the senior. Kasi ang pagkakaroon ko, Mari, ganito yan eh. Upon reaching 60 years old, no need na magdumang ka pa sa Baska. Baska. No? Directly, pumunta ka ngayon yan sa OSCA, ipasa mo ngayon yung iyong ID or birth certificate, pagpapatunay na ikaw isa ng junior. Oh. Tama? Kaso paano ka ma-recognize doon sa barangay kung wala kang doon ka lang meron? No. Ibababa ba? After ka yan, Ibababa? Yeah. Ibababa mo, Okay, dadalhin mo okay. doon sa president. Oo, Xerox okay. mo. Okay. Ito, may Pag Kaya sinabi, bakit Una-una ka doon. Karapatan ko. Yes, kasi hindi naman kayo nagkukuha. Ayaw nyo. Gusto ko nang gamitin ngayon. Bakit naghihintay pa ako ng Kasi ilang buwan? pupunta akong Manila. Okay. Oo. Punta akong Japan. Kailangan ko Kasi, discount. yun, Diba? experience yun ng mga Yes, ilang opo, oo. nag-60 na sa iba't ibang barangay dito sa atin sa Sorsogon. Ako yung nangyari sa akin is nawala ko yung ID ko. Okay. Isang buwan na akong nag-apply sa barangay wala. Wala. Yun nga. Pumunta ako ng OSCA. Can I apply for a new ID since I lost? Affidavit of loss lang. Right then and then. Ay. Kunan akong picture. Go. Pero pakakuha mo kaya, Mari, for example, ako nakakuha na ako, automatic mag-courtesy pa rin ako doon Sa barangay. Baska, Oo. because para maging member ako doon. Kasi ang hirap naman na you are living alone na bilang senior, ikaw lang. No, kaya pa magpa-member ka rin doon sa Baska Barangay. But office. Oo. if you notice, yung mga professionals, some, they don't na. Oo, may mga gayaan. Sabi nga ni kanya-kanyang natin, no? May kanya-kanya tayong, kumbaga, kung ayaw mo mag-member sa Baska, it's okay. Nasa sa'yo naman, hindi ka naman pinipilit eh. Kaso lang Pero ngayon, masarap maging member, Tita Son. Yes. Kasi, pag may mga gatherings, Yes. ang saya. Correct. Ang saya. and not only that, yung mga benefits. Number one, yung benefits natin. Like for example, programs of senior citizen will be transferred to National Commission of Senior Citizen. So, we have a data. Ginather namin yon. Nagbigay kami kung ma-notice mo, yun, importante yun. Or kung ayaw mo naman, you can register online. Okay. So, yun po yun. Ang tanong lang kasi, kung hindi ka, wala ka doon sa master list ng barangay, biglang eto national, merong ibibigay. Ibibigay, Oo. Wala doon sa pangalan. Wala ka. Magaganyan-ganyan na naman. Oo. Iinan. Correct. Oo, Yes. yes. Alam mo naman mga senior. Ito pa, Tita, ha? Kasi marami sana tayong katanungan. Kaso mo lang, mukhang hindi natin maaabot because it's already 8 o'clock. Okay. Tita Son, bakit nagkakaroon ng dalawang payouts? The National and the local. And then the local. Okay. Ganito yan. Since selected, let's put it this way that hindi naman ma-accommodate ka agad not unless talaga meron nagboboka doon sa taas, nagboboka dito sa baba, may papel na tinataas, ay meron kami basis kung bakit kailangan natin talagang dagdagan. Kasi meron pa sila na nakalinya ka, nakapila ka, kung walang mamatay, hindi ka ma-accommodate. Yes, opo. Correct. Practice talaga yon, DSWD yon. So, pinag-aaralan din maigi. Now, yung sabi ko na yung budget, nakalist ka. Kasi nung chinek ko, 120, waitlisted, namatay na, kaantay. O kaya? Okay. Ganito yan. Ang social pension is national. Okay. The government, the LGU, the local government, can come up with their own counterpart of Yeah. social pension. Like the city, meron silang tatawag na groupie. Yes, For the groupie. senior. Pero let's not expect din naman na papantayan nila kung 500 yung national, 500, kung 1,000 yung ano.
Hindi ka Believe kaya ako din. sa Ludo talaga ako. Albay. Kamsur. Kam Norte. Hindi man nila mapantayan yung 1,000, malaki. Okay. Eh ngayon nung malaki na yung ano nila, dinagdagan nila. Yun ang kagandahan doon na malaki yung it's counterpart of the LGU. Kaya nga sasabi, ay bakit 300 lang tapos delay pa sa loob-loob ko. Pasalamat kayo, Oo, meron. Oo. Reklamo kayo na reklamo, at least meron kayo natatanggap. So, ang ganda talaga, Tita Sonia, na nandito ka sa atin, sa amin ngayon, na naging ano ka namin, no? Naging part ka ng Kaagapay sa Umaga, because siguro ko, kung may nanonood po sa atin, Mare, or may nakinatagapakinig tayo mga senior, at least maliwanag na po yung explanation ni Tita Sonia regarding po sa social pension and sa groupie, no? Kasi Local, yes, Local. local. Kung bakit mayroon tayong local, kung bakit hindi tayo bakit ang tanong ng iba, bakit may local, bakit may ganon. So ang ganda, napakalinaw ng inyong explanation, Tita Sonia. So at least I hope na sana yung mga senior natin maunawaan ninyo na at least maski papano Meron binigyan tayo ng city government, ng local government, Yes. ng pampalubag loob na at least hindi pampalubag loob na at least hindi pa tayo na national. sa national. Meron na tayo dito sa nakaalala baba. ang city government. Kasi kaya nga ang ganda ang ganda ng pagkaano ni na Mayor Amor na maski papano tawag nito, mabigyan yung mga mabigyan ng PWD, meron din. Yeah, Yes, mapasaya yung mga ating mga senior citizens na wala pa doon sa national. Correct. Di ba? So pasalamat po tayo. Huwag na po tayo magtanong bakit ganito. Ang importante, meron tayong nare-receive. Yes. At least nag-initiate, merong Correct. binigay na benefits ang Yes. local government. Correct. And siya- Merong Mayor Amor na Oo. at least mayroong groupie dyan sa city government na ginawa ito para po sa atin. Actually naman, hindi lang naman kay Mayor. It all started with Ma'am Sally. Ma'am, Oh, yes. And then si LD. Oo. And of course, pinagpatuloy. Yun ang maganda doon eh. Pinagpatuloy. Kaya wag na tayong ang tawag na, sentimiento Correct. para bakit ganito lang. Pasalamat tayo kasi grasya pa rin yan. And to think, ang sa akin lang naman po, if you don't mind, malaman ng senior citizen, huwag na po kayo aasa sa local government natin. Kasi, halimbawa, nagkasakit kayo, sasabihin nyo pa, ay, ang tagal-tagal na release. May DSWD tayo. There is AHEX. Ngayon, February 5, kasi yun yung program na for senior talaga ha. Assistance ng DSWD, the ACOP, acronym lang ang ACOP, pero kalimutan ko. Next ibibigay ko sa inyo kung ano ibig sabihin nun. Yun talaga na pagkailangan ng senior, that is only for seniors. Opo. Ililipat na yun ng DSWD sa NCSC. Very good. Okay, oo. Kasi- And yung sinasabi nating octagorian, pero Yes, siguro oo, next time. week, oo. Ako, isa yan sa mga katanungan ko na Republic Act 11982 ang octagorian. Ang topic pa lang natin, isa pa lang, Oo, ha? kaya- So, marami pa tayo. Yeah. Humanda kayo ng mga senior, ha? Yes. Kasi para maliwanagan tayo doon sa ating mga haka-haka. Yes. Yes, Oo, oo. bilis ng Sabi nga oras. natin, hindi lang po ito ito siguro at this time, hindi pa alam ng mga, ito pag nakita nila, siguro sa next na, natin kay Tita Sonia, ang dami ng mga tatanong sa ating mga senior citizen, Tita Sonia. And sabi nga natin, wag po kayong maglilipat, tutok lang po kayo dito sa Kaagapay sa Umaga, kasi ito step by step nating malalaman, lahat ng mga function, lahat ng mga pwede nyong itanong regarding po sa senior citizen. At sa totoo lang, Tita Sonia, ang dami po talagang mga katanungan, kaya hindi natin kayang isang oras. Yes. Opo. And thank you so much, Tita Sonia. Maraming Kita-kits pa ulit salamat po sa dito imbitasyon tayo. din. Oo. Oo, sa inyong programa. At pagpatuloy ang Kaagapay sa Umaga. Thank you Yes. so much, Thank you Tita so much, Sonia. Tita Sonia, And ha? syempre, at this time, maghanap buhay po muna tayo. Okay. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga.
Kaagapay sa umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for our applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balogor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook GSAC General Hospital Incorporated or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Benamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Okay, magbabalik po ang Kaagapay sa Umaga at syempre nakasama natin kanina si Ma'am Sonia Lariosa, ang Bicol Region Federation of Senior Citizen Association of the Philippines. Siya po ang liaisons officer and focal person of the senior citizen. And syempre, sabi nga natin, isang oras, kulang na kulang, Mare? And mamaya po, huwag kayong maglilipat. Makakasama nyo si Sir Sauro Amostoso sa programang Ora mismo. And syempre, dito na po, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na
programang Kaagapay sa Umaga. Sa Webes pa. Sa Webes, ano po, sa 7 to 8 a.m. Yes, and same station. Ito po ang inyong lingkod, Kaki Mancera. Orgulyo ko ang makapaglingkod Yes, sa inyo. ayan po na mga samuy, mga tagapanood and listeners sa Webes na lang po. So, thank you so much. This is Kagawa Dante Janta. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.